Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Beautician sa Malabon City, tinadad ng saksak, suspect kakilala. Bangkay ng biktima hanggang ngayon nasa punerarya. Ito, Ben, Nika, Yes. di ba sa bawat kaso po ay siyempre may biktima at meron po yung akusado. Pero paano nga ba masasabing ikaw ang biktima o ikaw yung suspect? Ano Paano? sa tingin ninyo? Minsan kasi binabaliktad, minsan sinasabi, hindi ako yung biktima eh. Kung yan ay pang-aabuso, makikita mo sa mukha, makikita mo sa katawan. Yun. Pero kung yan ay sinasabing estilo ng modus, hindi mo malaman kung sinong totoo. Tama. Pero yung lumapit sa atin, kuminsan, hindi lahat na panahon na tama. Di ba? So, discernment, paano bang discernment sa Tagalog? Yung Talagang- tamang pag-iisip. Ay, okay. Kung alam mo kung tama o mali yung ginawa mo. Iyon. Ito, tulad po ng kasong inimbestigahan po, na ngayon po ng Kilos Pronto Crime Desk, ang suspect ipinagtanggol lamang daw ang kanyang sarili. Panoorin po natin ito. Okay. Madaling araw nung ikadalawa ng Nobyembre taong kasulukuyan, habang nasa sementeryo ang karamihan, isang beautician na kinilala lamang sa alias na Apol ang natagpuang wala ng buhay sa tinitirhan niyang apartment sa Barangay Longos, Malabon City. Base sa inisyal na investigasyon ng Malabon City PNP, nairehistro sa katawan ng biktima ang 38 saksak gamit ang screwdriver. Ang lalaking pumatay kay Apol, kinilalang si Geraldine Dagutdot, 24 anyos. Ayon kay Police Senior Inspector Ronald Carlos, Station Commander ng Malabon PCP Longos, magkakilala sina Apol at Geraldine. At bago mangyaring pananaksak, nagkaroon daw ng komprontasyon ng dalawa. Sabi ng suspect, nagising siya na hinihipuan siya sa masailang bahagi. Pagkagising niya, nagkaroon siya ng confrontation at di umano ay kinuha yung screwdriver at tipong siya pang sasaksakin. Eksklusibong nakapanayam ng Kilos Pronto Crime Desk si Geraldine. Tahasan niyang sinabi, self-defense lamang daw ang kanyang ginawa, kaya napatay niya si Apol. Nung naka-iglip na po ako, bigla po ako binastos po, parang hinipo po. Tapos nung nanglaban po ako, bigla po siyang bumunot ng patalim yung screwdriver. Sinagang ko po sa kanya yung screwdriver, ito po yung tinamaan sa akin. Hanggang sa, yun po yung nanilim pong paningin ko sa kanya, yun, pinagsasaksak ko po. Umalis po kagad ako. Sabi, natakot din pa ako. Hindi ko alam kung paano ko po nagawa yun. Sa akin lang naman po, self-defense ko lang naman po din yun kasi kaysa naman po ako maunahan niya. Pag-amin pa ni Geraldine, hindi lamang daw ito ang unang beses na hinipuan siya ng biktima. Nangyayari lang naman po yun pag naka-batak. Pag naka-shabu po. Palagi niya ako binabastos. Sinabi ko lang sa kanya na huwag niya ulitin na dahil ayaw ko may binabastos ako kahit sa ano. Kala ko ngayon din na inuulit yun pala inuulit yun. Nakagamit po kasi pabalik-balik po siya ng pintuan tapos iba yung ano ng mata niya sa hindi siyang gumagamit po. Mapula siya tapos dilat na dilat yung mata niya. Matapos ang pananaksak ni Geraldine, tiyempong dumating ang kasamahan ni Apol sa apartment na si Charles Dagutdot. Nakita pa raw ni Charles ang paglilinis ni Geraldine sa dugo ang kamay at damit niya. Nang mapansing may tao, si Geraldine agad umiskapo. Ayon sa report ng ng mga witness na pumunta sa amin, si Manolo Gulpal sa Charles Dagutdot, nasaksiyan nila yung ginawang pananaksak ni Geraldine Dagutdot kay Apol. Nagkaroon sila ng konfrontasyon at di umano nakuha yung screwdriver kay Apol at ito na may sinaksak niya kay Apol. Sa investigasyon ng otoridad, lumalabas si Apol daw ang unang umatake kay Geraldine. Nagawang naagaw ni Geraldine, yung suspect, kay Apol yung screwdriver. At yung pinagsasaksak niya rin si Apol. Meron siyang saksak dito sa kamay niya, defense po. Pero kahit ganito, ang anggulo ng mga pulis sa krimen, nananatili pa rin daw na suspect si Geraldine.
sa sinagawang follow-up operation ng Malabon Police District at pakipagtulungan ng mga nakasaksi sa pamamaslang, timbog ang suspect na si Geraldine. Upon receive the complaint, nag-conduct ng follow-up operation yung SIDMD namin, and then ayon sa pagkakaalam namin, nagtatago si Apple dun sa Maynila na nakuha dito sa Bustillo Street, corner Legarda Street. Mga alas 11 ng 11:45 talagang trinabaho na para magkaroon nga ng justice to si yung nangyari din kay Apple. Si alias Apple, wala pa rin malinaw ang pagkakinlanlan dahil blanco ang otoridad sa tunay nitong pangalan. Wala rin daw kamag-anak ang biktima dito sa Maynila, kaya hanggang ngayon nakatenga pa rin ang kanyang katawan sa punerarya. Kilos pronto nagtungo ang KP team sa pinagtatrabuhang beauty parlor ni alias Apple sa Langaray Street, Caloocan City. Maging sila, walang ideya kung saan matatagpuan ang pamilya ni Apple. Panawagan ng Kilos Pronto kung sino man ang nakakilala kay alias Apple at sa pamilya nito, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Malabon PNP. Kaya nga sa bungad natin na Ben at Nika, tinanong ko sa inyo, paano mo malalaman yung suspect at yung akusado? Ang akusado at yung biktima. Dahil ito nga, sinasabi nga ni Geraldine Dagutdot na siya do'y ginawa lamang daw ho niyang pagpatay dahil self-defense. Pero 38 stab wounds. Ibig sabihin po nun, may sobrang galit ka sa kanya. Yan, ngayong, kaya mo pala tinanong kanina, paano mo malalaman yung suspect at saka yung biktima. Yeah. How do you differentiate? Pero sa palagay mo, ano doon? Dahil doon sa dami ng saksak. Malamang yung akusado, hindi mo na dapat, talagang pinatay niya. Kasi pag self-defense, maniniwala ko, isa, dalawa, tatlo. Pero 38? Sobrang dami naman nun. Galit na yun, crime of passion na yun, ano? Ito pang problema, dahil yung amin pong pinakita na litrato ho, ni Apple ay hindi pa rin po makilala ang kanyang pong tunay na pangalan. Paulit nga natin yung picture, baka siguro ho yung ating pong mga kababayan na nanonood ngayon. Kung kilala ho ninyo si Apple, ito po yung picture ho niya, baka pwede ho ipagbigay alam ho sa kanya pong pamilya dahil siya po ay nananatili pa rin po nandyan po sa punerarya. Wala ho nagkiklaim po. Kahit yung pangalan, hindi naman po yun yung tunay na pangalan, no? Yeah. Apple lang ang tinatawag namin. Pero kahit yung pangalan, si hindi pa po natin alam. So, siya si Apple, yan. Kung sino si nakakakilala po dito, pamilya po, kaibigan, mangyari lamang po, isang punerarya. Sa Malabon to, Malabon. Sa Malabon. O kaya, at sumangguni na lang po kayo dito sa Kilos Pronto. Yes. Pero doon naman sa nakakilala kay Gerardo. Geraldine. Geraldine pala. Akala ko babaeng pangalan no? Oo, okay. Geraldine Dagutdot. Akala ko Gerardo Dagutdot. Sa gabi siguro Geraldine. Okay, no comment. Ewan ko sa inyo.